Kim Chiu, halatang malungkot sa showtime. Napansin ng madlang people ang pagkawalang gana ng Chinita Princess. Ano ang nangyari? Ang It's Showtime, isa sa mga pinakaminamahal na non-time shows ng bansa, ay kilala bilang tahanan ng kasiyahan, tawanan at walang sawang kulitan. Ngunit sa kabila ng saya na hatid nito sa madla, maraming netizens ang nakamansin na kakaibang lungkot na baka sa mukha ng kanilang paboritong host, si Kim Chiu, nitong mga nakaraang episodes. Ano nga ba ang pinagdadaanan ng Chinita Princess? Bakit tila may lungkot sa kabila ng kanyang ngiti? Tuklasin natin ang mga posibleng dahilan sa likod ng emosyon ni Kim sa harap ng kamera. Bakas na lungkot sa harap ng kamera, si Kim Chiu, na kilala sa kanyang pagiging bubbly personality at natural na pagiging masiyahin, ay tila hindi maitatago ang lungkot sa ilang segments ng Showtime. Ayon sa mga nakapanood, napansin nila na tila mas tahimik si Kim kaysa sa dati at hindi gaanong nakikilahok sa mga kulitan ng co-host tulad ni Vice Ganda at Bong Navarro. Narito ang ilan sa mga komento ng fans. Parang may iniinda si Kim, hindi siya kasing energetic tulad ng dati. Nakakapanibago makita si Kim na parang may iniisip. Sana okay lang siya. Kahit ngumiti siya, parang ramdam mo yung bigat sa loob niya. Posibleng sanhi ng lungkot ni Kim. Bagamat walang opisyal na pahayag mula kay Kim, may ilang haka-haka ang mga netizens tungkol sa posibleng dahilan ng kanyang lungkot. Hindi maiiwasan na ang mga artista tulad ng karaniwang tao ay may pinagdadaanan sa kanilang personal na buhay. Maaaring may mga isyong hindi isinapubliko si Kim na kasalukuyan ng hinaharap. Si Kim ay isa sa mga pinakabisi na artista sa industriya. Bukod sa kanyang hosting duties sa It's Showtime, aktibo rin siya sa paggawa ng commercials, pelikula at iba pang proyekto. Ang physical at emosyonal na pagod ay maaaring nakaapekto sa kanyang performance bilang isang sikat na personalidad. Hindi maiiwasan ang pressure mula sa trabaho at sa mga tagahanga. Maaaring iniisip ni Kim ang mga responsibilidad na kaakibat ng kanyang pagiging isang public figure. May mga pahayag ng co-host at malalapit na kaibigan. Sa kabila ng napapansin ng publiko, nananatiling supportive ang mga co-host ni Kim sa kanya sa isa episode. Sinabi ni Vice Ganda, "Kimi, lagi kang nandito sa puso namin. Kapag may kailangan ka, nandito lang kami para sa iyo." Si Bong Navarro naman ay pabirong sinabi, "Baka kulang ka lang sa tulog, Kimi. Magpahinga ka rin minsan." Reaksyon ng fans. Ang fans ni Kim na kilala bilang Chinitas ay agad na nagpakita ng suporta at pagmamalasakit kay Kim or sa kanilang iniidolo. Narito ang ilan sa kanilang mga komento sa social media. "Kim, we love you. Sana magpahinga ka at alagaan mo rin ang sarili mo. Kung may pinagdadaanan ka man, nandito lang kami para sa iyo. Stay strong, Kimi. Alam naming malalagpasan mo rin ito." Ano ang maaaring gawin ni Kim? Narito ang ilang suggestion na maaaring makatulong kay Kim upang malampasan ang anumang hamon sa kanyang kinakaharap. Magpahinga at maglaan ng oras para sa sarili. Ang pahinga ay mahalaga upang ma-recharge ang physical at emotional na enerhiya, kaibigan at pamilya. Ang suporta mula sa pamilya at malalapit na kaibigan ay maaaring magbigay ng lakas at inspirasyon. Professional help. Kung kinakailangan, maaaring humingi si Kim ng tulong mula sa mga eksperto sa mental health. It's Showtime welcomes Kim Chiu as its newest host. Ang bright side, patuloy na inspirasyon. Sa kabila ng anumang pinagdadaanan ni Kim, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho at sa pag-aalaga ng kanyang mga fans ay patunay ng kanyang lakas bilang isang artista at tao. Konklusyon, ang lungkot na napapansin kay Kim Chiu ay nagpapaalala sa atin na ang mga artista, kahit sikat at matagumpay, ay tao rin na may sariling pinagdadaanan. Mahalagang ipakita natin ang suporta at pagmamalasakit, hindi lamang bilang tagahanga, kundi bilang kapwa-tao. Sa huli, ang positivity at pagmamahal mula sa kanyang fans at mga kaibigan ang tiyak na magiging sandigan ni Kim upang malampasan ang anumang hamon sa buhay. Kaya naman, sa pagiging malungkot ni Kim, marami ang naaapektuhan, marami ang nagiging malungkot at marami rin ang nag-aalala dahil hindi nila sanay o hindi sila sanay na nakikitang weak si Kim Chiu. Hindi sila sanay na makita itong walang gana, makita itong wala sa mood at hindi energetic tulad ng dati. Hindi na ito nagbibiro or kung ano-ano. Makikita mo talaga na may iniisip na malalim ang dalaga, parang may iniindang sakit or baka may iniisip na problema. Kung ano man ang iniisip ni Kim, ang sigaw ng mga fans ay sabihin niya, dahil andito lang naman kami, andito lang kami, dapat masumusuporta sa kanya at handang makinig.
need. Kung financial man ito ay handa rin kaming magbigay ng abono. Ang gusto lang namin ay makita ang masayahing Kim. Hindi kami sanay na makita siyang malungkot, walang gana, yung tipong parang walang paki sa mundo, yung tipong napipilitan lamang. Si Kimi ay hinahangaan ng marami dahil sa kanyang genuine smile, sa kanyang ngiti na tunay, yung tipong ngiti na nakakadala sa marami. At yun nga ang namimiss namin. Bakit tila parang nawawala yung ngiti na yun? Yung ngiting hinahangaan, yung ngiting nagiging masaya rin ang iba, yung parang ngiting nakakahawa. Tila ito yung nawala, tila ito yung parang unti-unting nawawala ni Kim. Ano nga ba ang dahilan? Ito ba ay dahil sa kanyang pagiging busy o pagod sa trabaho? O baka may mas malalim na dahilan? Ito ba ay may kaugnayan sa kanila ni Paolo Avellino o ibang dahilan? Ito ba ay tungkol sa kanyang pamilya o iba pang mga dahilan ukol sa kanyang personal na buhay? Kung ano man ito, Kimi, handa kaming makinig sa iyo. Hindi lang kami o hindi lang ang kasama mo sa trabaho, kundi kaming lahat dito sa mundo. Ang lahat ng taong tumutulong at sumusuporta sa iyo. Andito lang kami, handang makinig, sabihin mo lang sa amin. At sa kabilang banda, Kim Chiu, kinantahan si Paolo Avellino live sa Showtime. Kim po super busy sa movie shoot. Usap-usapan ngayon ang nakakilig na eksena sa Showtime ng live na kinanta ni Kim Chiu si Paolo Avellino na naging dahilan ng sigawan at kilig mula sa audience. Kasabay nito abala rin ang tambalang Kim Pao sa shooting ng kanilang pelikula na ngayon ay tinuturing na isa sa mga pinaka-aabangang proyekto ng taon. Sa isang special na segment ng Showtime, nagulat ang lahat ng kantahin ni Kim ang isang klasikong love song na tila dedikado kay Paolo. Habang kinakanta ni Kim ang kahit maputi na ang buko, pakikita si Paolo na nakangiti at tila kinikilig habang nakatingin. At ayon nga sa aming narinig, pumuputi ang buko ay isang paboritong kanta rin na Paolo Avellino na tila ay inalam talaga ni Kim para kay Paolo. Talagang kinanta niya ito para sa lalaki. Kaya naman, marami ang haka-haka na parang si Kim Chiu na ang nanliligaw kay Paolo Avellino. Ang hina naman kasi ni Paolo, ayaw pang gumawa ng moves. Talagang inaantay pa niyang mauna si Kim. Alam naman natin na dalagang Pilipina ito. Kaya naman Paolo Avellino, ano pang hinihintay mo? At sa ngayon at kasalukuyan, tila parang wala daw gana si Kim at yun nga ang balita. Kaya naman marami ang naapektuhan at marami ang nag-aalala. At marami ang tumatawag kay Paolo Avellino dahil alam nila na si Paolo Avellino lamang ang makapag-cheer kay Kim Chiu at siya lang ang makapagtulong sa kanila o makakatulong kay Kim na sabihin ang kanyang problema. Dahil alam naman natin kung gaano ka-importante si Paolo Avellino kay Kim at kung gaano kakomportable ang dalaga dito sa binata. Kaya naman sigaw ng karamihan, Paolo Avellino, baka naman pwede mong puntahan si Kim at bisitahin. Baka naman pwede mong alamin kung ano nga bang iniinda niyang sakit o kung ano nga ba ang kanyang problema. Dahil tila this past few days ay parang walang gana ito sa buhay, parang walang gana sa trabaho at hindi mo naman makikitaan na pagod ito. Parang meron na talaga itong iniisip. At kung ito man ay tungkol sa inyong dalawa, Paolo Avellino, baka naman pwede ninyong pag-usapan dahil hindi kami sanay na nakikitang malungkot ang Kimi namin, ang aming Chinita Princess. Hindi kami sanay na makikitang malungkot ang kanyang mata.